diplomats. Tuwan-tuwa naman yung mga international media dahil parang lumalayo siya, dumidistansya siya dun sa nakaraan ng kanyang tatay ng diktadura, identified sa violation ng human rights, plunder, etc. At the same time, lumalayo siya dun sa predecessor niya, si Digong, yung 6 years ng pinakamatinding anti-drug campaign, Tokhang, na allegedly ay more than 35,000 yung napatay. So, yun yung main objective yata niya nung unang SONA. Kaya medyo kapos sa mga popular na issue, popular na problema ng bansa, yung kanyang unang SONA. Yung kanyang second SONA, ayun, medyo nilagyan na niya ng mga governance issues. Nilagyan na niya ng mga gusto niya talagang gawin. Lalo na nung second SONA, siya pa rin yung Secretary of Agrarian Reform. Kung maalala mo, di ba? At kaka-appoint lang niya ng mga kulang sa kanyang cabinet, sa defense, sa health, mga may importanteng ahensya ng kanyang gobyerno. Kaka-appoint lang niya a few days before nung kanyang ikalawang SONA. At medyo emotional siya dun sa second SONA niya kumpara dun sa unang SONA niya. Sabi niya ay wawakasan na niya itong mga hoarders, itong mga smugglers, mga cartels na sumisira sa kanyang programa na pababain ng inflation, especially food inflation. At ito rin yung SONA na medyo binida niya yung Maharlika Fund, na ito ay magiging isang key element ng kanyang economic program. At dito rin ay in-emphasize niya yung kanyang foreign policy. Marami pa, pero ito yung kaibahan doon sa kanyang unang SONA. Ito yung SONA about governance. Naalala ko rin, sorry, doon sa second SONA niya, he started with the economy, di ba? Yes. Parang yun ang ginawa niyang tone setter. He started with the economy. Anti-poverty, employment, revenue collection, etc. So, at nung second SONA niya, parang high pa siya dahil tayo daw yung fastest growing economy dito sa rehiyon. Teka lang, yung term na ginagamit niya ba, is there pun intended or that was an honest to goodness term? Linawin ko lang medyo bait-bait ano yung sabi niyo? High pa siya nung second SONA. Okay. Bait-bait ko eh. Kaya lagyan mo ng kulay. Okay, sige. Hello, Vice President. Ikaw ba yan? Go na. Sige na. Ito sa third SONA. Kasi ito understandable. No? Although kasi sa akin, kahit unang SONA, dapat wala excuse na maging tentative ka. Diba? Kasi tumakbo kang presidente. So dapat malinaw na sa yung plano. At least yung plano. Although, syempre, hindi mo pa you cannot work on your own budget yet dahil you're working on the budget of the previous president. Pero ngayon, halfway na, no? Third SONA na. Ano ba yung dapat banggitin niya na? Ano ba yung maging front and center when it comes to his SONA? Well, sabi ko nga, kailangan niyang balikan yung mga commitments niya nung second SONA. Dahil isa yung sa term of reference dito sa susunod na SONA. Ano ba yung mga pinromisa niya nun? Kailangan niyang balikan yon. Ikalawa ay saan niya dadalhin itong remaining 3-4 years ng kanyang gobyerno? Dahil halos nangangalahati na siya. So medyo susukati na siya rito. Lalong-lalo na sa usapin ng ekonomiya. Pero yung isang napakalaking, uulitin ko, elephant in the room ay yung politika. Ito kasi yung first SONA, itong third SONA na ito, na practically wala na talaga yung unity team. No? Ito yung SONA na talagang biyak na sila ng Vice President at yung mga kaalyado ng Vice President. Actually, nagbubuo siya ng bagong ruling coalition na hindi nakasama yung partido na nakaalyado niya noong 2022 nung tumakbo siya bilang presidente at nung nanalo siya. Yung Hugpong at saka yung PDP laban. Ito yung in a way ay very defining moment sa kanyang politika. Maliban pa sa kakalunsad lang niya nung bagong Pilipinas at dito sabi niya ito yung magiging ideological framework
itong parating na mahigit 3 taon. So, meron na siyang pinagmamalaki na ideology. Nawala nung una at saka ikalawang SONA. Nung unang SONA niya ay hinahantay ng lahat yan dahil nung kampanya ay wala naman siyang nailatag na plataforma o vision. Maliban sa 20 pesos na kilo na bigas. Kaya, sorry, teka lang, huwag naman kayo revisionist. Nangako siya ng unity. Unfortunately, sorry. I stand corrected. Ayun, buti naman. Kasi dito, factual lang tayo. Kasama sa plataforma niya, actually centerpiece unity. Kaso yun yata nag-fail, no? Hindi na panatiling unity, Oo. At nakita natin, kahit nung first SONA niya, nakita natin yung mga cracks. Masama loob ni ex-President Gloria Macapagal-Arroyo dahil hindi siya naging speaker. Diba? At later, parang masama rin yung loob ni Vice President Sara Duterte dahil naaninag na niya na yung kanyang hinihinging departamento, yung Department of National Defense, ay hindi ibibigay sa kanya. At naalala ko, nung SONA na yan, nag-press con si Presidential Sister nung umaga para isuggest sa kanyang kapatid yung ano yung dapat lamanin ng SONA. Mukhang dined ba yung lahat ng kanyang sinabi. Yung lahat ng sinabi ng Presidential Sister. Kaya makikita mo yung mga initial cracks dun sa unang SONA. Unang SONA pa lang. And the rest is history nitong nakaraang 2 taon. Dito ba sa third SONA mukha ba magkakaroon ng konting hint or indications of a Marcos offense against his political enemies? Kasi pwede mong gamitin yung plataforma, di ba? Technically. Well, dahil sa personality ng presidente, baka at best indirect. At best indirect yung kanyang magiging message sa kanyang mga political enemies. Na malinaw naman kung sino at this point. Dahil lahat na ng threats, binato na sa kanya. Pero knowing his personality na conflict averse at saka passive-aggressive, baka indirect. Katulad ng kanyang sagot, nung sinopla siya ng Vice President na hindi siya kukuha ng kahit anong posisyon sa gobyerno, ang sagot lang niya, okay. Di ba? No need to comment daw. No need to comment. Oo, di ba? Okay lang. So, I doubt kung babaguhin na yan going into tomorrow's SONA dahil nga sa kanyang personality. Pero baka yung kanyang mga kaalyado, baka yun yung mas mag-sharpest line. Di rin ako magugulat kung yung First Lady ay mas titira as well as yung kanyang political allies. No, hindi, I agree na hindi naman frontal si President Bongbong, no? Mukhang may pagka-passive-aggressive, I don't know. Pero sa ang term na ginagamit nyo, conflict-averse, no? Baka naman pwede rin passive-aggressive. Pero, di ba, the moment na magbanggit ka, for instance, talagang itataguyod natin ang rule of law. Pag sinabi niya, kunwari, bumanat siya ng konti dun sa drug war, di ba? May na agad yun eh. May mensahe na agad yun. Diba? Tulad nung sinabi niya before nung nagkaroon ng isang malaking confiscation ng droga sa Batangas ba yun? Diba? Sabi niya, kita niyo, walang patay. Yung 13 billion na naging 9 billion, no? Laki nung diferensya, no? Oo nga. But that's a different story. Oo. Pero may sundot, diba? Yeah. Kaya kasi nasabi ko, pwede naman siyang sumundot. Pero still yung magiging kwa niya is hindi pa rin ganun kadiretso. Unlike his father. Unlike yung kanyang mga kalaban. Na very direct, very sharp, very antagonistic yung mga banat sa kanya. Diba? So, medyo ibang-iba dun sa kanyang mga political enemies at political rivals. Mukha bang ano? Or sa kanyang tatay. Yung tatay niya, very direct yan pag nakikipag-away. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.